Hello po! Welcome po sa The Cottage Cafe! Hi, Kuko Fam! Welcome sa The Food Ko Show Season 3! Ayan, so nandito nga tayo sa The Cottage Cafe at titikman natin at huhusgahan itong kanilang napakabango, napakasarap and appetizing na mga pagkain. Nakaka-excite kainin. Pero ano-ano ba itong mga meron tayo dito ngayon? Meron silang pinrepare sa atin na pastries and bread. So, ito yung chicken and waffle with sriracha yum. sauce. Tignan mo naman, no? Yung presentation pa lang, talagang nakakagutom na. Pwede ba kainin na agad? Ayan, ito naman ang almond croissant. Teka. Anong croissant? Mali yun. Ano ba yun? Dapat croissant. Ay, ganun Dapat ba? ganun. O, isa pa. One more. Ulit. Ayan, so meron silang almond croissant. Anong croissant? Isa pa. Take three. Croissant. Croissant ba? Croissant? Yes, kasi naman Ano sobrang ba social yan? ng mga pagkain dito. Legit ang sarap. Kaya legit din ang mga pangalan. Hindi ako kasi pang social eh. Croissant lang sa akin eh. Croissant. Sige, okay na yung croissant mo. Croissant. Okay. And then meron tayong pork floss. And finally, ito yung grilled cheese pimiento na talagang one of the best sellers. Mali na naman eh. Grilled cheese pimiento. Anyway, yung mga nanonood ngayon dyan, itry nyo nga, ano ba ang tamang pronunciation ng croissant at saka ng pimiento? Croissant at saka pimiento. Alright. Ganun, Sige, ganun lang. pwede na yan. Sige, bahala ka na. Ayan, and syempre, sinamahan na nila yan ng mga masasarap din na drinks. So, meron tayong coffee-based drinks tulad ng hot coffee nut latte and then caramel macchiato. Yan, so mga coffee-based yan. Para sa mga ayaw ng caffeine, meron tayong lychee juice and matcha latte. Parang gusto ko na agad itry yung matcha latte. Ako nag-enjoy ako sa matcha. Shoutout sa mga matcha lords, matcha lovers dyan. Ito matcha latte na galing sa The Cottage Cafe na talagang itatry natin ngayon at malalaman natin kung gaano nga ba kasarap ang lasa ng damo. Ay, lasa ng damo. Lasa ng matcha. Okay. Ano ba sa magaling yan? Sige, pag-aralan na lang natin, i-research natin. Mga viewers natin dyan, educate us saan galing ang matcha. Matcha lover, tas hindi alam kung saan galing yung matcha. Oo. Ay, ano pala, no, correct ko lang yung sarili ko. So, non-coffee based. Kasi matcha tea, may caffeine kasi yun. Okay. Non-coffee based. Na-realize ko lang. Wow, sobrang ano naman nun. Sobrang So, very specific naman nun. Yeah, very techy-techy, no? Okay, anyway, gutom na ako. Tanungin na lang natin si Ma'am, ang ating barista today, kung anong masasabi niya sa bawat pagkain na meron dito. At anong nga ba ang pwede nating ma-expect sa bawat lalasahan natin today? For the chicken and waffles po with honey sriracha, yung chicken po namin, meron kaming special mix para mas mag-crunchy siya. And for the sriracha sauce po, mixed with honey naman po siya. Binabalance po namin yung sweet and spicy niya para yung mga kids po hindi rin naman sobrang maanghangan. Pastries naman po, for the almond croissant naman po, may feeling siya sa loob na frangipane. Parang French word. Para naman po sa pork floss natin, meron po siyang parang mild condensed milk sa loob. Kasi po itong pork floss natin ay parang milky bread. Para naman po sa grilled cheese pimiento. Homemade din po namin yung pimiento namin. Kami rin po ang gumagawa. Tapos, with butter, tas gigrilled lang po namin yung bread. Sa matcha latte naman po natin, yung matcha po namin ay talagang gumagamit po kami ng authentic matcha powder. Para naman po sa caramel macchiato, sa coffee-based drinks naman po namin, ang beans po na ginagamit namin ay mix ng Arabica and Robusta. Arabica po namin ay origin ng Central America and Southeast Asia. And para naman po sa Robusta ay Southeast Asia. So, mababa lang po yung pagdating sa acid. At ayun na nga, grabe, sobrang excited na ako sa dami ng na-describe ni Madam. Talaga namang excited na akong kumain, kaya tara na, kukumain! Ano muna natin ito try? Wait lang kasi gusto ko na talagang kumain. So, mauna na ako That's waffle. Kailangan Waffle.
kutsarahin mo, tinidorin. Huwag mo kamayin. Pang social dito eh. Ay, ganun ba? Sige, bilisan mo na. Asan ba yung tinidor natin Joke lang, dito? kamayin lang natin. Tingnan mo. Gusto mo lang mauna eh. Ayan, so tikman natin yung waffle. Ayan. Gusto mo lang mauna. This waffle, meron siyang sriracha sauce. Sriracha sauce. Bagay ba rin dun? Pang breakfast yung yung timpla. Yeah, savory. So, sriracha sauce, anghang yung dating niya. Pero sobrang light lang ng spice, no? Oo, the usual kasi na sauce ginagamit sa waffle, matatamis eh. Yes, oo. Pero ito kakaiba, savory. Yes, savory. So yung waffle nila, neutral lang yung lasa, no? Mas gusto ko yung waffle na walang lasa talaga. Yung sobrang tamis, or yung parang may sariling lasa. Kasi kaya ako lalagyan ng mga sauces eh. Yun, kaya nga nag-match siya dun sa sauce niya. Yes, ang sarap, promise. At balita ko, itong sauce na to, kanilang timpla to. Sariling timpla nila to. Sarili nilang timpla, yung sriracha sauce. Ito ang pinaka bestseller ata nila lagi sa combination ng coffee. Yes. Yung waffles plus coffee, perfect. Okay. Dahil dyan, unahan na kita sa chicken wings. Unahan na natin. Chicken wings with sriracha sauce na talaga namang original na lasa at timpla na gawa ng The Cottage Cafe. Tatanggalin muna natin syempre yung mga buto-buto dyan, no? Twist. Just twist, twist. Para matanggal mo ang bones. And lahat pala lahat ko na. May tinapa ako sa kamay. Kakain na rin ako. Yung pinutol mo. Sobrang tigas, ha? May nakainan ako chicken wings kahapon lang. Napakatigas ng breading. At yung parang chips. Ito hindi, saktong-sakto lang. So sa kanila crunchy. Hindi siya buo-buong crunchy. So, ang lambot ng chicken nila. Hoy, akin yan! Ay! Akin yan! Hindi. Tigisa tayo, di ba? Kinain mo yung chicken, yung dulo ng ano ko Sige, eh. bibigyan kita ng dulo. Hindi, joke lang. Siyempre sa'yo na yan. Labs na labs kita eh. Hindi, joke lang. Oh, eto na. Titikman ko lang sa'yo na to lahat. Di sabi mo, gutom ka na eh. Sa'yo na. Kaya nga eh. Ang sarap lalo yung balat, no? Crunchy na malasa yung chicken nila. Lalong nag-match dun sa sriracha sauce. Una pa lang yan. Unang plato pa lang yan, kukumare. Yes, kumpare. Grabe ah. Yung chan ko medyo ganto pa lang, pero yung taste bud ko satisfied na dito sa lasa na to. Wow, galing ang describe ng food. Move on na ba tayo? Gusto mo mag-drinks muna tayo? Grabe, finger licking good pa rin ako. Hindi pa siya makamove on, di ba, sa chicken. Ayan, so ako, tatry ko muna yung coffee. At ako, itatry ko naman ang matcha! Ayan, so this is toffee nut coffee. So, tatry ko muna siya ng walang sugar. Wow! May papuso pa! Mix-mix lang natin ng konti. Grabe, ang sarap ng kape rito ah. To think na ako kasi medyo coffee lovers tayo ngayon eh, no? So, yung coffee nila ay masasabi kong merong talagang masarap na profile. Ito kasi meron silang blend na ginagamit, combination ng Arabica and Robusta. Ang Arabica kasi yan yung isa sa mga premium coffees na medyo acidic. Kinombine nila yun with Robusta naman. Kaya magkaroon ng body yung kanilang drinks. Okay, at syempre ako naman, gusto ko naman ng cold drinks naman ang sa akin. Ito ang inumin ko ngayon. Wow! Tada! Oh, The Cottage Cafe. Hey, here I come. Ayoko mag-straw. Gusto kong i-try pati ang foam mo. May foam pa siya sa ibabaw. Ano lasa? Lasang matcha. Lasang matcha na maraming milk. Very milky, pero parang mas masarap siya nung nalunok ko na siya. Nagkakaroon siya ng aftertaste na matcha-matcha ang dating. At nung nahalo ko na nga siya, nagkaroon na siya ng konting mas sweetness pa, mas lalong creamy. Ang sarap talaga ng matcha. Promise. Nag-enjoy talaga ako uminom ng matcha. Tapos, siyempre, dahil ito ay hindi coffee-based at tea-based siya dahil sa matcha, mas healthy ang dating, no? Yes. Sa akin kasi meron akong yung feeling na kapag umiinom ng matcha, doon ko lang siya nakukuha. Hindi ko alam kung paano i-describe. Yung parang mayroong something na gumagalas-gas, parang dumidikit sa lalamunan mo na mga tiny particles. As in, nararamdaman ko siya talaga pag umiinom ako ng matcha. Siguro yun yung fiber nung matcha tea. Siguro nga, oo. So, ramdam na ramdam ko yung fiber dito. Which is, that's one of the things I like about it.
So, ibig sabihin, talagang totoong matcha ang ginamit dyan. Yes, hindi basta powder lang. No? Yeah, yung iba kasi may mga flavoring lang ginagamit. Flavored lang ng matcha. This one is not just a flavored matcha. Ito ay matcha talaga. So, natulak na yung chicken. Hanap ulit tayo ng itutulak. Babara pala ng babara. Try naman natin ngayon na croissant. Croissant. Oo, croissant na tayo. Okay? So, sige, try nga natin. Ayan. So, ito yung mga almonds, no? Nasaan? Kitang-kita yung almonds? Yan, Ay, nasa mga ibabaw. toppings, oh. Yan, talaga medyo crunchy outside yung kanilang croissant, oh. Soft inside. Yes. Wow. Ayun. Ganito talaga yung croissant, eh. Try natin. Parang may feeling siya sa loob, ah. Pero yung outside niya, crunchy. And medyo manamis-namis ang nasa loob niya. Ako kasi mahilig ako sa nuts. Kaya na-appreciate ko yung almonds dito. Very crunchy yung labas niya. And then soft, layered dun sa loob. Try mo. Sige, try ko. Hirap Ako na. i-describe eh. Try ko. Akin na to. Sweet na tamang-tama para sa mga tito at tita ko dyan. Hello sa inyong lahat. Kumakain po ako ng croissant na hindi sobrang tamis. Yung layer ng soft sa loob and crunchy outside ay damang-dama mo. At syempre yung, alam mo yung unique about croissant? Naka-layer siya. Multiple layers ng bread kasi siya no? Kaya ang sarap kainin. O kasi pag minasa mo yan, no? By the way, nagbe-bake kasi ako and I tried to bake croissant. So talagang lilayer mo siya, lagyan mo ng butter, tas taklob, layer ulit. Paulit-ulit. O, tas fold mo, tapos ikot, paalsa, i-bake. Ganun. Gusto ko to saktong-sakto ang tamis. Saktong-sakto ang lasa. I like it. Ano kayang palaman sa loob? Parang siyang butter. Nakakarami siya lagi. Aba, pag masarap talaga namang kadamihan natin ito kahit pa social croissant. So, meron talaga siyang palaman sa loob, no? Nagpadagdag siya ng sarap, maliban doon sa kanyang almond sa ibabaw. O, shoutout sa mga kukumarit ko kumpare natin dyan na talagang naghahanap ng quality pastries and coffee. I-try nyo na sa The Cottage Cafe dahil talaga namang panglaban din ang mga food nila dito. Yes, hindi siya basta-basta pinrepair lang o sinerve sa atin Kita mo na lang, presentation pa lang, maganda yung plating. At saka yung pagkakaluto nito kanina, pagkaka-prepare niyan kanina. Makikita mo sa preparation pa lang talagang... Very neat. Yes, very neat. Tsaka clean yung Clean kanilang ang processing. napakaganda at napakalinis dun sa kitchen nila, no? Yes, at saka talagang malasa. Anyway, titirahin ko na to kasi baka mamaya unahan mo na naman ako. Diba? Sige na, mauna ka na. Itong pork floss natin, ayan. So, wala mo siya palaman sa loob, sa ibabaw siya. Yan. Meron na atang palaman. Kasang karne? Karne ba talaga to? Kaya tinawag na pork floss dahil karne talaga siya? Yeah, may pork siya. Pork yung parang ibabaw. Ang sarap. Parang may spices siyang kasama. Tikim nga kasi naman ikaw lang tumitikim. Yung bread niya, sofa, malambot yung bread niya. May feeling siya. Meron siyang palaman. Feelings. Yes, may ayun, feeling din. Sabi mo wala. Ayan, meron. O sige, tikman natin yan. Sarap Nung una kong tikman, parang, karne pala talaga yun. Sikat ngayon ng pork floss, di ba? Yeah, Maraming pork mga floss. restaurant na nag-offer ngayon ng bread and pastry, meron silang pork floss. Anyway, yung bread niya kasi very soft. Ang nagpapasarap talaga sa kanya, yung ibabaw niyang toppings na, Punong-puno. yes, pork floss. Hindi tinipid. Di ba? So, pwede bang kainin dito, ibabaw lang? At considering na kanina pa to dito. Alam niyo naman sa amin, inabot kami ng 3 oras bago makakain. So, dami ng pinipicture at binibidyoan namin. So, alam namin kung masarap pa rin yung food after lumipas ang mga oras. Especially sa mga nagpapadeliver, minsan inabot ng 1 oras, mahigit pa. So, dapat alam natin din kung masarap pa rin ba yan pagdating, baka mamaya wala nang lasa. O di kaya iba na yung tsura, o iba na yung lasa. Pagdating sa kanila, tinapay, parang bato na. Alright, try naman natin ang pinakahuling tinapay. Ang tawag dito ay... Grilled cheese pimiento. Ganun ba? Pimiento. Try mo na. Joke lang. Ako muna. Pagka-crunchy yung outside ng tinapay. Yes. Ang sarap pa. Ano to? May... So yung cheese niya, paano ko didescribe to? Tikman mo nga. Ang sarap eh. Ito kasi, sarili nilang timpla rin tong cheese pimiento. Pinagmamalaki rin nila yan dito. So, try natin.
Ayan, yung kita mo yung pimiento. Yung pimiento, yun yung sili yun eh. Kaya pala akala ko Tapos may bell cheese, pepper. may butter combination. Ginawang grilled cheese pimiento, pinalaman, ginrill. Wow, ganun. Alam ko na yung hindi mo ma-describe. May milk kasi din tong kasama eh. Alam mo kung ba't alam ko, yung lola ko, lagi ito pag may handaan eh. Cheese Gumagawa ng cheese pimiento. Yes, yung titimpla rin. Kasi alam ko na cheese siya, pero parang hindi cheese. Sabi yung gano'n. So, ang ginagawa kasi namin, no, combination ng condensed milk, may pimiento, may cheese, and then meron siyang butter. So, halo-halo yun. Ganun May rin. butter pa din. Eh, not sure lang yung sa kanila kung ganun din. Pero yun na nga yun, so hindi siya basta cheese lang. Yes, very unique siya kasi hindi lahat ay naggagawa ng ganito. Kita mo naman yung lasa, oh. Creamy rin siya. And then very soft din yung kanilang tinapay, crunchy outside. Ang gusto ko naman yung tikman, kukumare, ay ito, what's this? Caramel macchiato. Caramel macchiato, okay. Yes. Ito yung madalas ko din in-order. Maliban sa latte, caramel macchiato. Let's try it out. Tada! Wow! Ayun, kita mo talaga yung mga caramel sa ibabaw, oh. Libre bigote. Ang sarap papakin ng caramel sa ibabaw dahil mayroon kang kasamang kutsara. Pasado na naman to sa mga tito at tita ng Alfonso. Hindi naman siya sobrang tamis kahit may caramel pa siya. Saktong-sakto ang lasa ng kape, lasa ng gatas, ang balance ng caramel niya. I like it. So ako naman, lastly, try ko naman tong juice nila. Yan, so lychee juice with natan. Hindi naman siya kailangan haluin. Sarap! Ang sarap ng lychee na to. So very fruity lang siya, sweet. Yung the typical lychee, yun yung nalalasahan ko sa kanya. Plus, Hindi ba siya lasang sukal? hindi naman. Pasado rin ba yan sa tito at tita of Alfonso? Oo, pasado to. Pasado sa akin, tita na rin ako. Refreshing! Yan ang lasa ng lychee, sabi ni Puko Mare. Oo, lalo na pag mainit yung panahon, summer, perfect tong Saktong-sakto juice na na. to. Pwede sa bata, matanda, tito and tita. Tito and tita! Ay, grabe, sobrang nakakabusog na naman tong araw na to. Kumare, grabe naman sa The Yes. Cottage Cafe. Yung quality ng food, pang international level. Oo nga, so para siyang yung mga sikat na mga brands na Yung mga nakikita tinatambayan ng mga tito and tita natin dyan. Yes, ka-level niya tong The Cottage Cafe. Kaya sa inyo mga kukumare at kukumpare, kung gusto nyo matry ang mga kakaibang pagkain dito sa atin, itry nyo yung mga local food na hindi nyo basta-basta makikita kung saan-saan. Dito na yan sa Kuko Express. Yan, don't forget to support Local! Ako nga pala, si Chicoy Gonzales. At ako naman, si Gretchen Barredo. So see you again sa next episode natin. Bye! Just you. Is this really happening? Thank you po sa pagpasyal, Kuko Express. Sa mga viewers po natin, wag po kayong mahihiyang umorder dito sa The Cottage Cafe. Bukas po kami every day, 10 a.m. to 9 p.m. See you! Thank you!